Gusto rin po namin na makarinig ng mga totoong advice. Kung ako 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kabayas. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besie ng mga abab na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman tayo'y magkapiling ngayong gabing ito. Sulitin natin ang gabing ito na tayong dalawa lang. Hanggang 12 midnight tayo. Good evening, mga bibi kong taga Metro at Mega Manila, na talaga namang kanina pa naghihintay. Sana all talaga hinihintay. Pero I'm so blessed and I'm so happy dahil nandyan kayo. At hindi nyo ako pinapaasa. Wow, pinapaasa si DJ Main. Well, hindi ko pa naman nararanasan yan kasi madalas ako ang nagpapaasa, oo. Pero pagdating sa mga ka-vibes at baby ko, hindi ko yan baby tawan. At magandang gabi rin, 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At sa lahat na nakikinig sa atin, nakahiga man yan, nakatayo, nasa labas man ng kanilang bahay, ayan dito sa ating FMR Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At good morning naman pagdating sa mga OFW natin na ang dami-dami kong nare-receive na message sa aking Facebook page na talaga naman sila ay excited na ako'y mapakinggan araw-araw. Hindi ko man kayo maisa-isa, pero nababasa ko lahat ng inyong messages at buong puso akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At bago ko makalimutan, tayo ay naka-live sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Ayan, magandang gabi. Gloria Constantino Miesiano, Adrian Sabroso, Boss Noy, Erwin, nanliligaw DJ Main. Di ba sinabi ko na nga sa'yo, pwede ka na nga manligaw. Bakit pa ulit-ulit tayo? Sabi nga ni Boss Noy sa'yo, nag-i-spam ka na. Spam sa puso ni DJ Main. Ayan, shoutout din sa'yo, Jen Ben. Silent listener here, DJ Main. FMR Philippines, happy Wednesday, everyone. William Mortel, good evening sa'yo. At sa lahat ng mga kadalasan puro silent listener, hindi ko alam bakit shy type sila. Well, kahit ganun pa man din, masaya ako kasi kahit papaano napapasaya ko kayo, di ba? Kaya maraming salamat ulit. At ito na ang pinakahihintay ninyo ngayong gabing ito. Mainit-init ang ating confession. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, good evening sa'yo. Itago mo na lang ako sa pangalang Ira, 24 years old at taga Pasay City. Matagal na akong tagapakinig ng programa mo.
Wala kasi akong makausap tungkol dito sa problema ko. Kaya ito, naglakas loob akong sumulat para mabigyan mo ng payo. Gusto ko lang sana maglabas ng sama ng loob. Aaminin ko na sobrang lungkot ko ngayon. Dahil sa mga bagay na hindi ko talaga maintindihan kung ako ba ang nagkamali o ano man ito. Sana mabigyan mo ako ng payo. Perspective ng isang babae siguro ang magpapakalma sa akin. Narito ang aking istorya, DJ Main. May boyfriend ako, si Gio. Halos 2 taon na din kaming magkasama. Mabait naman si Gio. Palagi akong inaasikaso. Always thoughtful, isang importanteng bagay para sa aming dalawa. Nasasakyan niya din ang mga kaartihan ko bilang babae. Siya yung tipo ng lalaki na mukhang good boy pero may naughty side din. Super passionate kami sa isa't isa. Yung tipong kahit saan abutin ang init ng katawan. Sa kotse, sa banyo, minsan nga sa rooftop pa. Wala naman akong reklamo kasi mahal ko siya. At to be honest, nag-i-enjoy din naman ako. Medyo playful si Gio pagdating sa kama. Gusto niya yung maraming nasusubukang bagong setup sa kama. Minsan nga, nag-request pa siya ng nakapang student uniform. Pinagbibigyan ko naman dahil mahal ko siya. Hanggang sa dumating sa point na may ni-request siya na hindi ko inaasahan. Love? Pwede mo bang lunukin next time? Sa una, napatawa ako. Akala ko joke lang. Pero seryoso pala siya. Hindi ko agad nasagot. Pero ramdam kong parang naging big deal sa kanya. Eventually, pinilit ko. 1 beses para lang mapagbigyan siya. Pero hindi ko talaga kinaya. Hindi ko gusto. Naloka ako sa lasa at iba sa pakiramdam. Pero imbis na intindihin niya ako, naging issue pa din. Hindi ko maintindihan kung bakit naging ganon ang interpretation niya sa nangyari. Parang hindi niya nakita na sinubukan ko naman pero hindi ko talaga nagustuhan. Lumipas ang ilang araw at unti-unting lumamig sa akin si Gio. Naging parang kasalanan ko pa na hindi ko kinayang gawin yung gusto niya hanggang sa nauwi kami sa hiwalayan. Sinubukan kong bigyan ng ilang araw kung siya ba ay magpaparamdam at papalik. Ang araw ay naging linggo, ang linggo ay naging buwan. Wala nang Gio na bumalik sa akin. Naguguluhan ako, DJ Main. Hindi ko alam kung ako ba ang mali? Masama ba akong girlfriend dahil hindi ko napagbigyan yung sexual fantasy niya? Hanggang ngayon, tinatanong ko sarili ko kung dapat ko bang nilunok na lang para hindi kami naghiwalay. Pero hindi ba dapat mutual yun? Hindi ba dapat naiintindihan din niya yung mga bagay na hindi ako komportable? Aasa pa din ba akong magkakabalikan kami? Hanggang ngayon kasi ay mahal ko pa din si Gio. Lahat naman ay ginawa ko para sa kanya. Maliban dito sa isang request na hindi ko talaga kaya. Saan ngayon pupunta ang puso kong durog na durog? Kailangan ko talaga ng payo mo, DJ Main. Tulungan mo naman ako. From Ira of Pasay City. Bakit nyo naman kasi pinapalunok nang hindi kayo ready, boys? Dapat umiinom muna kayo ng pineapple juice, di ba? Para naman hindi nakakatroma sa mga babae. Di ba yan yung yan yung sinasabi nila pag ganyan. Dapat nag-iinom o umiinom ng pineapple para manamis na miss at hindi nakakatroma ang lasa at hindi sumasabit sa lalamunan. Oo. Ayan tuloy. First time ni Ira, first and last niya tuloy.
Sa tingin nyo ba, boys, basihan ba ng pagmamahal yun? Yung pag-swallow ng gusto nyong ipalunok? So meaning kapag inispit ito, hindi ka na mahal? Parang ang babaw naman nun. Pwede kayong magbigay ng inyong komento dito sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila, at tayo ay naka-live. To Ira, hindi ka masamang girlfriend dahil hindi mo nagustuhan o tinanggahan ang isang sexual request ng iyong partner. Ang intimacy ay hindi yan utang na kailangang bayaran. At ang pagmamahal ay hindi nakabase sa kung gaano ka-wild sa kama. Dahil ang totoo, ang tunay na partner ay yung may respeto sa hangganan mo, sa boundaries mo. Lalo na pagdating sa bagay na hindi mo kaya at kaya mo. Kumbaga, ginawa mo na ang lahat eh. Sinubukan mong pagbigyan siya kahit hindi ka sigurado. Hindi bukal, kumbaga hindi bukal talaga na gustong-gusto mo dahil mahal mo ang isang tao. Bibigay mo talaga yung magpapasaya sa kanya. Iyan pa lang ay sakripisyo na yan, effort na yan. Pero kung sa isang hindi mo nagawang gustuhin, nagbago siya ng pakikitungo, baka hindi ka talaga niya mahal. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Minahal ka ba niya dahil kung sino ka? O dahil sa kung paano mo siya napapasaya? Kasi hindi lahat ng pagpaparaya matatawag mo pagmamahal. Alam ko ginagawa natin lahat ng kaya natin kapag mahal natin ang isang tao. Kahit hindi pa natin nagagawa ito sa buong buhay natin. Pero may hangganan ang dapat nating ibigay. Kung ipagpapalit ng partner mo ang buong relasyon ninyo dahil sa isang bagay na hindi mo makaya o hindi mo naibigay sa kanya, baka ganun kababaw ang pagmamahal niya sa'yo, Ira. Ganun mo ba dapat pahalagahan ang sarili mo? Na handa kang isubo kahit ayaw mo para lang hindi ka iwan? Para namang nagbibeg ka na ng pagmamahal nun kung ganun man. Ang love hindi yan binibeg. Dahil kung mahal ka ng isang tao, ibibigay niya yan sa'yo ng buong buo na walang hinihiling na kahit anong kapalit. Kasi ganun ang totoong relasyon. Sexual compatibility is real. Pero hindi yan ang tibok ng buong relasyon. Hindi dyan iikot ang buong relasyon. At hindi yan basihan para kayo ay tumagal sa isang relasyon. Totoo naman na dapat compatible kayo physically. Pero kung hindi mo kaya emotionally, baka hindi kayo align. Lalo na kung may discomfort kang nararamdaman. At hindi kanya kayang unawain. Ibig sabihin nun, hindi siya emotionally mature. At sa relasyon, emotional maturity beats sexual adventure every time. Hindi ka obligadong gawin ang bagay na nakakababa ng respeto mo para sa sarili mo. Kasi kung sa isang request pa lang, hindi ka niya kayang ipagtanggol kahit sa sarili mong limitasyon, paano pa kaya sa mga seryosong laban ng inyong relasyon? Hindi ka naman nagmahal para sa convenience ng isang lalaki. At hindi ka masama kung mas pinili mong pakinggan ang sarili mong discomfort kesa sa desire niya. Sabi ni William Mortel, pwedeng tumanggi si Ira, syempre babae pa rin siya. Pag ayaw, wag nating pilitin, hindi agad-agad yan.
Sabi naman ni Boss Noy, di na niya mahal, sarili lang niya ang mahal niya. At talagang timing niyang ginawa sa'yo yan. Ngayon ang gawin mo, Ira, magpahinga ka. Hayaan mong malungkot ka. Hayaan mong pagdaanan ito. Huwag mo pilitin ang sarili mo na maging okay. Kasi hindi naman agad-agad yun. Hindi yan overnight na ikaw ay durog na durog ngayon, pagising mo, buo ka na agad. Hindi ganun yun. At tama lang yung pinagdadaanan mo. Masakit lang talaga yan sa una. Pero eventually, mahihil ka din dyan sa pinagdadaanan mo. Kasi ang lungkot ay hindi yan kinakalaban. Dahil paraan yan ng puso mo para maghilom. Alalahanin mong may hangganan ka din. Hindi ka ginawa para sa satisfaction ng ibang tao o ng karelasyon mo. May boses ka, may karapatan kang tumanggi. At hindi naman porket nag-no ka sa isang bagay na gusto niya, hindi mo na siya mahal. So ngayon ang gawin mo, ibalik mo ang focus mo sa sarili mo. Unahin mo muna ang sarili mo this time. Kasi sa lahat ng ibinigay mo, ano bang natira para sa sarili mo? So ngayon, oras naman para bumawi ka naman sa nawala sa'yo. Kasi ang pagkawala niya pagkakataon mo rin para makahanap ng mas nararapat para sa'yo. Mahirap man tanggapin ngayon, pero minsan ang hiwalayan ay hindi kabiguan kundi isang kalayaan. Kalayaan sa tao na hindi mo kailangan ipaliwanag ang damdamin mo paulit-ulit, lalo kung hindi naman niya pinakikinggan ito at nirerespeto. Kalayaan sa relasyon na hindi mo kailangan patunayan ang worth mo. Gamit ang katawan mo para ibigay lang ang sarili niyang kasiyahan. And Ira, hindi mo kailangan i-adjust ang lahat para lang magstay ang isang tao. If your no pushes him away, then he never deserved your yes in the first place. Kasi ang babae hindi lang para sa kama. Tandaan nyo yan, boys. Hindi kami fantasy lang o hindi kami pang fantasy lang, hindi kami para lang mabigay yung satisfaction ninyo sa mga fantasy na gusto ninyo. Tao kami na may puso at may boundaries ang bawat isa sa atin. At iyon dapat ang unang nirerespeto sa lahat ng relasyon. Sabi ni William Mortel, magpahilo muna ang puso at isipan ni Ira, hindi naman agad, kundi dahan-dahan siyang bumawi para sa sarili rin niya. Ito naman, Ira, perspective ng isang babaeng katulad mo na dumaan din sa pagiging heartbroken. Kung bumalik man si Gio, tanungin mo yung sarili mo. Babalik ba siya dahil mahal ka niya o gusto niyang bumalik? Dahil gusto niya lang makuha ulit ang gusto niya. At magkaiba ang dalawang yun. At kung hindi man siya bumalik, malay mo. Ito na rin ang paraan ng universe para itama ang landas mo at baka nasa maling tao ka nga talaga. Kasi minsan yung mga taong nawawala sa atin, it's a blessing. Kasi di ba yun naman lagi natin dinarasal?
Ilapit tayo dun sa magandang landas. Kaya pag may nire-remove sa atin na tao, ibig sabihin sinisave ka sa maling taong makakasakit lang sa'yo. At bigyan mo ng espasyo ang taong darating. Ang taong mamahalin ka ng buong buo. Na hindi mo kailangan mag-beg at wala kang need patunayan para sa kanya. Yung taong kayang rumespeto ng bawat nose mo. And Ira, hindi mo kailangan lunukin ang mga bagay na ayaw mo, pati sakit na hindi mo deserve. Kasi ang pagmamahal ay hindi laging malutong sa init, wild sa kama. Minsan kailangan din ng tahimik na respeto, ng marahan na pag-unawa. And magtiwala ka, may darating na taong hindi mo kailangan i-prove ang sarili mo, especially pagdating sa kama, para lang mapatunayan na mahal mo siya. You are fearfully and wonderfully made. At lahat tayo. Hindi ka ginawa para maging convenient fantasy ng kahit sino. The one who deserves you won't make you question your value. Remember that. Pag mahal ka niya, nare-respetuhin ka niyan. Rerespetuhin ka sa mga boundaries mo. At hindi ganun kababaw na bigla ka niyang bibitawan na lang. Biglang hindi magpaparamdam. At it's time to let go, Ira. Isipin mo, wala siyang puwang para sa puso't isipan mo. Ikaw nga hindi ka niya naaalala eh. Kasi kung mahal ka niyan, aalalahanin ka niyan. Walang taong busy. Walang taong bibitawan ka dahil sa isang bagay na hindi mo lang nagawa. Kung totoong mahal ka niyan, ha? At siya mismo ang hihingi ng kapatawaran sa'yo kung kayo ay nagkatampuhan. Pero yung ganitong walang paramdam, hindi mo deserve. Hindi mo deserve ang ganyan, lalo ang mga bare minimum. It's time to say goodbye, Ira. May tamang tao para sa'yo. At ito na, ina-align na yan ng universe. Kailangan mo lang mag-trust. Kung ano man yung mga nangyayari sa'yo, everything happens for a reason. At lahat yan may purpose. At okay lang yan kung nasasaktan ka. Damhin mo lang yan. Kasi need mong pagdaanan yan para ikaw ay maghilom. Maganda ka, matalino ka. Hindi siya kawalan sa'yo. Siya ang nawala ng taong hiling ibigay ang kanyang kasiyahan at sakripisyo. Doon pa lang sa isang beses nag-sacrifice ka na eh. Dapat nakita niya na yon, na-appreciate niya na yon. Pero hindi eh. Ibig sabihin, hindi ka niya ganun kamahal. At I'm sure, Ira, sa susunod, ang iyong confession na, ay masaya ka na dahil may natagpuan ka ng taong kayang respetuhin ang bawat hindi mo. Maraming salamat, Ira, sa pag-confess mo kay DJ Main. At sa lahat ng gusto mag-confess, pwedeng-pwede nyo ipadala yan sa ating Facebook page. 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. Thank you so much, Uy Dental Clinic. Heriticulture by Caldana.
Isabero Microblading Imprint Customs, Vanity Lounge Aesthetics, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines. Yan sa Free Game Apple to Apple. At pwedeng-pwede nyo ko i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, lahat ng social media platforms natin. 92.3 FM Radio Manila. Natapos na naman tayo ngayong gabing ito sa napakainit na confession. Ang lesson learned dito, uminom kayo, boys, ng pineapple, ha? Lalo na kung first time ng inyong mga jowa o girlfriend. Para naman hanap-hanapin niya yung tamis, hindi ang pait. Samahan niyo ulit ako tomorrow night for another main confession. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi sa inyo ng, good night, baby. I love you. Mapapakinggan mo Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. to 12 midnight. At ito para sa lahat ng mga broken-hearted tonight. May mga gabing kahit tahimik ang paligid, ang tanong sa puso natin ay paulit-ulit. Kung mahal niya ako, bakit iniwan niya ako? At kapag wala ng sagot, wala ka nang magawa kundi mangapa sa dilim. Hoping that somewhere, somehow, the pieces of your heart might still find their way home. Here's Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go? Saan nga ba?